Noong gabi ng Marso 27, 1,981 bagyo sa North Sea na may bugsong hangin na umaabot sa 45 milya kada oras at 40 talampakang alon ang nagpataob sa Alexander Kielland Oil Platform na nagresulta sa pagkamatay ng 123 lalaki. Pero ang lagay ng panahon lang ba ang sumira sa Kielland? Ang Alexander Kielland ay isang Norwegian offshore semi-submersible drilling rig na ipinangalan kay Noruegong nobelistang si Alexander Langer Kielland. Ito ay itinayo sa isang French shipyard bilang isang mobile drilling platform at naihatid sa Stavanger Drilling noong Hulyo 1976. Orihinal itong dinisenyo bilang drilling platform. Ngunit dahil sa kakulangan ng drilling contract, pansamantalang ginamit ito bilang tirahan ng mga tauhan mula sa ilang kalapit na rig. Ginamit ito bilang isang lumulutang na hotel o flotel para sa mga empleyado sa kalapit na EDA 27C platform. Maaring maglakad ang mga manggagawa sa flotel gamit ang sea bridge mula EDA oil rig papuntang platform. Sa deck, may mga apartment na gawa sa shipping container para sa hanggang 348 crew at may drilling derrick din. May helipad dito para madala ng helicopter ang crew papunta at pabalik sa lupa at ibang platform. Ang platform ay parang abalang terminal ng paliparan na laging may dumarating at umaalis na helicopter araw-gabi. Ang platform ay may 5 patayong haligi na may taas na 100 at 15 talampakan at 28 talampakan ang diametro na nagsisilbing mga ponton para magbigay ng buoyancy sa platform. Pwede ring lagyan ng kaunting tubig dagat para sa katatagan. 5 haligi ang inilalagay paikot sa platform na parang pentagon na may brace na nakakabit sa pagitan ng mga ito at ng deck gamit ang fillet weld. Ang fillet weld ay welding na ginagamit para pagdikitin ang dalawang metal na plato sa 90 degree na anggulo. Ang mga weld ay tinatamaan ng matitinding puwersa mula sa malalaking ponton at brace na humihila sa iba't ibang direksyon. Kung walang brace, magkakalas-kalas sa walang tigil na pag-alon at mga bagyo sa North Sea ang estruktura. Ang mga bitak sa fillet weld dahil sa pagkapagod ay dapat muling i-weld at imintina sa paglipas ng panahon. Ang Kielland ay may sukat na 338 sa 325 talampakan at timbang na mahigit 10,000 tonelada. May 6 na angkla ang plataporma na humahawak sa rig sa pwesto nito. Noong 1978 ilang bagong mga container block na pantirahan ang idinagdag sa drilling deck ng plataporma na nagpalaki sa kabuuang kapasidad nito sa 386 katao. Kung makakuha sila ng magandang drilling contract, madaling tanggalin ang mga container. Sinasabing isa ang plataporma sa pinakamagaling sa North Sea. Noong 1980 na kontrata ang Kielland sa Phillips Petroleum. Noong ika-27 ng Marso, 1980 ang mga rig ay matatagpuan 200 milya silangan ng Dundee, Scotland. May paparating na bagyo kaya inihahanda ng crew ang Eder Oil Platform. Lumalakas ang bagyo at naputol ang ilang bahagi ng sistemang elektrikal sa platforma. Hindi pinalipad ang helicopter at nagpasya ang pamunuan na ilikas ang mga crew na hindi kailangan sa operasyon mula Eder papuntang Kielland. Sinisiguro ng crew ang lahat ng gamit sa pagbabarena at paggawa sa deck ng EDA. Lumilipat naman sa Kielland ang mga crew na hindi kailangan sa operasyon at support staff gamit ang sea bridge. Umaabot sa 70 milya kada oras ang hangin. Binabayo ng 50 talampakang alon ang dalawang plataporma. Habang tinutulak ng alon at hangin ng estruktura, pilit nilalabanan ng mga weld na humahawak sa mga support brace ang malalakas na puwersa. Ang bilang ng tao ay 212 nasakay ng Kielland nang alisin nila ang sea bridge at idiskonekta mula sa EDA. Bahagyang lumalayo ang Alexander Kielland mula sa EDA. Ang mga crew sa Kielland ay ligtas at komportable, nagbabasa, natutulog o kumakain sa cafeteria. Sa ganap na 18:30, narinig ng crew ang isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong rig. Akala nila ay isang malaking alon ang tumama sa deck. Pagkatapos ay 2 pang malalakas na tunog ang sumunod, parang malakas na pagputok na sinundan ng pagyanig na umalingaw-ngaw sa buong plataporma. Bumigay ang bitak sa fillet weld na dulot ng pagkapagod ng metal at napunit ang mga brace na sumusuporta sa pontoon. Habang napupunit ang ponton mula sa plataporma, biglang lumipat ang bigat kaya natumba ang mga tao. Hindi agad naintindihan ng crew ang nangyayari. Naramdaman nila ang pagkiling ng Alexander Kielland. Tumagilid agad ang plataporma ng 40 degree sa loob ng ilang segundo. May mga lalaki na papahinga sa kabina ang nakaramdam na tumagilid ang Kielland, ngunit walang anunsyo mula control center. Hindi nila alam kung dapat ba silang manatili sa kanilang mga kabina o pumunta na sa kanilang mga muster station.
Pumapasok ang tubig sa pasilyo at nadudulas ang mga lalaki habang naglalakad sa koridor. Naririnig ni Jan Jansen, isang crew member, ang sigawan ng mga lalaki sa koridor at kabina. 130 lalaki ang nagtipon-tipon sa itinalagang emergency muster stations na matatagpuan sa mess hall at sinehan. Pinilit ni Jan Jansen na umakyat sa deck para siguraduhing handa ang mga lifeboat, ngunit madilim at mahamog langit lang ang nakita niya. Malakas na ulan at malamig na hangin ang tumama sa kanyang muka. Tuloy-tuloy ang hampas ng alon sa deck ng rig na yumanig sa buong kilan. Umaalon ang rig sa gitna ng malalaking alon. Gumalaw ang bigat ng lifeboat at 3 sa 7 sa barko ay tinangay ng malalakas na alon mula sa deck. Para masigurong handa ang 4 na natitirang lifeboat, kailangan makatawid ni na Jansen at mga kasama sa kabilang bahagi ng platapormang mataas sa tubig. Dapat nilang akyatin ang nakahilig na deck ng Keeland dahil kung madula sila, mahuhulog sila sa nagyayelong dagat sa ibaba. Kahit makarating sila sa mga lifeboat, hindi sila tiyak kung maibaba ang mga ito sa dagat. Pilit pa rin nilang inaakyat ang nakatagilid na plataporma. May ilang lalaking nakakaakyat sa plataporma at bumababa sa mga lifeboat pero patuloy na tumatagilid ang Keeland. Tumigil ang mga generator kaya nabalot ng dilim ang plataporma. May mga lalaking naipit sa loob ng mga tirahan. Sobrang tarik ng sahig kaya hindi na sila makalabas. Dumudulas pababa sa sahig ang mga upuan at mesa sa mga kwartong napakadilim. Sa deck, umaakyat ang mga lalaki sa handrail para marating ang tuktok ng rig. Basta't nakakapit sila sa handrail, walang barkong lalapit sa kanila. Umiihip ang hangin ng 60 hanggang 70 milya kada oras at makapal ang fog sa rig. Nakatagilid na sa 60 degree ang rig. Mukhang ang lifeboat na lang ang tanging pag-asa para mabuhay. Ang tanging option ay sumugal sa nagyayelong North Sea, ngunit kahit ang mga nasa lifeboat ay may malalaking problema pa ring haharapin. Karaniwan, inilulunsat ang lifeboat gamit ang gravity para mahulog sa dagat. Dahil sa anggulo ng rig, wala nang malinaw na daan ang lifeboat papunta sa dagat. Sinubukang pakawalan ng mga lalaki ang lahat ng lifeboat, pero 3 ang naipit. Sa huli, napakawalan nila ang huling lifeboat, ngunit kulang ang espasyo para sa lahat. Dahil wala ng pagpipilian, tumalon mula sa mataas na rig ang crew. Lumulubog sila sa malamig na tubig nang walang life jacket o survival suit. Pagbagsak sa nagyayelong tubig, kailangan nilang pigilan ang reflex na huminga ng malalim para hindi malanghap ang tubig at malunod. Ang shock na dulot ng malamig na tubig ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng presyon ng dugo. Pinalaya na ng crew ng EDA ang mga lifeboat ng Eder at nagpadala ng distress signal. Nakataglid na ng halos 70 degrees ang Alexander Keeland. Nag-aagawan ang mga lalaki sa tubig para mabuhay, sinusubukang kumalma para makahinga bago lumangoy papuntang plataporma ng EDA. Ang mga ponton sa itaas ng Alexander Keeland ay tuluyan ang nakaangat mula sa tubig at ang nakatagilid na rig ay parang layag na nahuli sa malakas na hangin. Naputol ang unang 2 kadena ng angkla dahil sa lakas ng puwersa, kaya isa na lang ang natira. Naipit ang mga lalaking nasa plataporma habang lumulubog ang barko at malakas pa rin ang hangin. Ang huling kadena ng angkla ng Keeland ay naputol mahigit 20 minuto matapos kumawala ang unang brace na sumusuporta. Walang suporta, dahan-dahang gumulong ang rig kaya naipit at nakipaglaban ang mga tripulante para sa buhay nila. 30 minuto matapos marinig ang unang tunog ng nabiyak na fillet weld, gumulong at tumaob ang 10,000 toneladang Alexander Keeland. 50 lalaki ang naipit sa ilalim ng tumaob na rig. Nakita ng tripulante ng EDA ang mga lalaki sa tubig na lumalaban sa ulan at hangin. Kung hindi agad maliligtas ang mga lalaki sa dagat, malulunod o mamamatay sila sa lamig. Isa sa lifeboat ng Keeland ang lumitaw, ngunit nakataob ito. May ilang lalaking umakyat sa isang gilid ng lifeboat at ginamit ang bigat nila at alon para maituwid ang lifeboat. Hinila nila ang 19 nilang kasamahan papunta sa lifeboat para sa kaligtasan. Walang handa sa ganitong sakuna. Ilan lang sa 200 at 12 lalaking sakay ng Keeland ang nakakuha ng survival suit sa kabina. Ang survival suit ay katulad ng dry suit na naglalagay ng hangin sa pagitan ng katawan at tubig. 47 barko, 24 na helikopter at halos 2,000 lalaki ang tumugon sa distress signal mula sa EDA Walot. Siyam lamang sa 200 at 12 na tripulante ang nakaligtas. 123 ang nalunod sa napakalamig na tubig. Ang komisyong itinalaga upang suriin ang insidente ay natuklasan na ang fatigue fracture sa isang support brace sa isa sa mga haligi na plataporma ang naging direktang dahilan. Hindi napansin ang kulang na pagkakawelding nung ginagawa ito, kaya nagkaroon ng bitak na lumaki habang tumatagal.